Bago tayo magsimula, no? Full pack, baka isipin nyo ako ay nanginginig maya-maya, gumagano na. The fact is, kulang ko sa tulog. Hindi pa ako nag-almusal. Kaya kanina kala ko may Alzheimer's na ako na ano. So I hope kung makita nyong buffering, pinagsamang buffering and loading, tapos medyo mabagal pa mag-isip, at saka parang naganginginig because of combination of those things. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo nakadepende doon. At dito natin makikita ang kapangyarihan niya, how He will work through a weak person. At sana, because this is His Word, He will own His Word. And sabi sa Isaiah, walang babagsak. Isaiah, kung hindi ako nagkakamali, na hindi magagawa ang kanyang purpose. Sinabi ko na kanina, yung ating pag-aaralan ay nasa sa Colossians 2, verse 7. Bagamat pinag-aaralan na natin yung verses 6 and 7, pero yung kahuli-hulihan, which I did not discuss fully kanina, exhaustively, yung phrase na sumasagana sa pagpasasalamat. Let us pray first bago tayo magpatuloy. Panginoon, salamat po sa opportunity na binigay mo sa akin. Napakalaking privilege to speak again your word to a church ng aking kaibigan, si Pastor George. Maraming salamat that all throughout the years, maaaring hindi kami madalas nag-uusap, and yet we still beat the same spirit, the Spirit of Christ. At salamat po, Panginoon, nakikita ko ang kanyang congregation dito, congregation church na to. At Panginoon, nawa ay hindi mahinto sa ganito lang na bilang, kung hindi magdagdag ka, magdoble ka, higit pa, at dumami ang mga iglesia na magiging anak nila sa pagpapahayag ng mga katotohanan, especially in the midst of growing and rampant heresy sa aming panahon ngayon. Panalangin namin na maging beacon ng katotohanan at malakas na liwanag ang iglesyang ito, dahil ang ipinapahayag dito si Kristo at ang kanyang salita lamang. Tulungan mo yung lingkod. May you cover him by your grace, by your strength, by your wisdom. At nang sa ganun, Panginoon, at the end of the preaching, ang may tataas lamang ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa kanyang pangalan, itong aking mga panalangin. Amen. May dalawang phenomenon ngayon sa ating panahon ngayon, in this time and age na nangyayari. If you will agree, I think you will agree with me, all of you will agree with me, this time is the most comfortable and convenient age. Itong panahon natin ngayon, everything is instant. Hindi mo na kailangan pumunta ng mall para bumili. You just have to wait for a motorcycle na magdala sa'yo na iyong binili through online. Ito rin yung panahon na na ang mga tao, especially mga matatanda, they exercise so much their right na kapag kahit anong haba ng pila, may maglalakad na mauuna doon sa linya ng Meralco, mauuna doon sa water district. I'm not demeaning the old here, dahil papunta rin ako doon. But I mean, this is the age where people enjoy so much comfort and convenience, at malakas yung pagdating sa exercise ng mga privileges. Di ba? But will you agree with me, but this generation also, including many believers, ang pinakamareklamo? Maniniwala ba kayo? It pains me na marami nagkiklaim na Kristiyano and yet hindi makapaghintay sa Jollibee. Na pag naunahan doon sa sasakyan, yung galit, hindi mo na maintindihan kung sa ilalagay. This is the age that we are in right now. Pangalawa, I'm talking about so many believers, lalo na yung mga Reformed believers, na para silang sealed water bottle. Alam mo sealed water bottle, ganyan, pero masilyado pa dyan. Punong-puno ng theology. Punong-puno ng mga kaalaman. Kanina, mga tanong sa akin, puro theological.
No? Punong-puno ng ganon. At punong-puno marahil ang mga experiences, kung paano ine-exercise yung kanyang theology. Pero sealed. Sealed, selyado ng pride, selyado ng takot, selyado ng bitterness, or unforgiving spirit. Kaya hindi ko alam kung sinasabihan na yung matampuhin na yun, baka yung nagsasabi, nagtatanong na matampu, yung pinagtatampuhan, see yourself, baka unforgiving spirit mo. And because of that, your heart is being sealed. Dahil itong mga kina ito, itong mga lack na ito, pride, fear, bitterness, or unforgiving spirit, prevent you from giving out yung ating pag-aaralan ngayon. Yan, gusto ko kayong bigyan ng isang true story para just to set the stage sa ating pag-aaralan ngayon. Noong World War II, si Corrie ten Boom at yung kanyang kapatid, si Betsy, kung kilala niyo si Corrie ten Boom, she was a missionary doon sa Germany. She was a Christian, a Orthodox Christian. At yung kanyang kapatid, si Betsy, na-imprison sila sa isang Nazi concentration camp doon sa northern Germany, Ravensbrück, Nazi concentration camp. At ang kasalanan nila, being compassionate among the Jews, nagtatago sila ng mga Jews sa kanilang mga tahanan. Nahuli sila. So, dahil sila ay nagtatago ng mga Jews, yung kalaban ng Aryan race, the German race, sila ay kinulong. And they suffered deeply. Sa kabila ng kanilang pagkakakulong, they held secret Bible studies doon sa kanilang kung anong tawag doon, jail o kung ano pa man yun, confinement, no? Doon sa kanilang confinement, overcrowded at flea-infested. Sabihin, ano ba ang flea sa Tagalog? Kuto, pulgas, o ano pa man yun, ano? Infested yung kanilang lugar na yun because of hygiene problem. Dahil nga sa panahon nun, hindi siguro sila nakaligo doon sa concentration camp na yon. And Corrie was disgusted by the fleas. Naiinis siya. Kamot siya ng kamot kung saan. Kamot ng kamot siya. Galit na siya, naiinis siya. At sino nga naman ang hindi magagalit sa ganon? Matutulog ka na, kulang ka sa tulog dahil mayat-may ang kamot, mayat-may ang kagat ng mga kuto. And here comes Betsy. Sabi ni Betsy sa kanya, sabi, we must give thanks for everything, even for the fleas. Ang hirap yata manalangin, Lord, salamat sa lahat ng ano. Ang hirap yata nun. Di ba? Pero sabi di naman exempted si Betsy doon sa mga fleas. Pati siya, siguro. But she was thankful. Maging doon sa mga fleas na yon. So Corrie struggled to understand. Give thanks for what? Yung torment. Magpapasalamat ba ako sa torment? Binibigay sa akin ng mga fleas na yon. Pero later, they found out the guards refused to enter their barracks because of the fleas. Ayaw pumasok ng mga gwardiya dahil papasusin sila rin mahahawa. And so they were able to continually give gratitudes, pray, and study the Bible kahit may mga fleas. So, that is what it means to abound in thanksgiving. Yun ang ibig sabihin dito ng abounding in thanksgiving. Hindi positive thinking. Kaya ko to. Ano lang yan? Pulgas lang yan. Pulgas yan. Napakaraming pulgas. Army of fleas. Hindi rin ito denial of the pain and suffering. Hindi sila sabing, wala yan. Hindi totoo yan. Hindi. Ina-acknowledge yung pain, ina-acknowledge yung suffering. But in spite of that, their hearts were deeply rooted in Christ. Kaya kanina sinasabi nito kapatid kanina dito, tayo ba'y nakatanim kay Kristo?
Tayo ba'y nakatanim sa Kanya? Dahil nakatanim sa Kanya, si Betsy, lalo na si Betsy and Cory, their hearts overflowed with gratitude, even in suffering. Even in suffering. Kaya yung message ngayon ni Apostle Paul sa Colossians 2:7. Basahin natin dito, balagyan natin ng 2:6 and 7. Kaya't, because this is already conclusion ng chapters 1 and 2 up to verse 5, ang sabi ni Apostle Paul, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay na pananampalataya gaya na itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. That's why pinag-aralan natin kanina yung tatlo. Yung about na nakaugat, rooted, nakatayo, built up, and then matibay sa pananampalataya, established in the faith. Pinag-aralan natin kanina yon. Yun ang tinatawag na converted life. Yun ang tawag doon ay isang buhay na binago ng Panginoon. At ang bunga nun is because they are rooted, they are established, they are built up in Christ. Dahil doon, ang inevitable result. Ano ba, alam niyo ibig sabihin inevitable, di ba? Ang hindi maaaring maiwasan na bunga doon sa verse 7 is sumasagana sa pasasalamat. Now, question yourself, mga kapatid, ikaw ba'y mapagpasalamat? Paano pagka ikaw naunahan doon sa pila? Paano kung halimbawa sa Mother's Day, hindi ka nabati? Sa birthday mo, hindi ka nabati? Nagkaroon ka asawa makakalimutin na yung inyong anniversary, hindi na naalala. What will you do? In those simple things. Nung pumunta ba tayo rito, nagpapasalamat tayo. I will be able to worship Christ. O inisip natin, init, summer talaga, mainit. That's why I'm telling you kanina, this is the most convenient and the most, hindi naman comforted, this is the generation that experiences the most comfort and convenience, but this is the most complaining generation even among Christians. Kaya natin pag-aaralan ito ngayon. Because if there is a problem with receiving Christ, I expected natin pagdating sa reklamo, nandun talaga yon. Kung wala talaga tayo kay Kristo, I don't expect you to say thanks. But to complain at every turn kung ano ang may pwedeng ireklamo. Okay, so ano ba ibig sabihin dito? What does it mean to abound in thanksgiving? And why is it so important? Bakit napaka-importante ng pagiging nag-a-abound na nananagana, masagana sa pasasalamat? Ano ba ibig sabihin nito? 5 bagay. Okay, matakot, 5 bagay, pero hindi baka matakot kayo dahil si Pastor Diyos, alam ko, 3 lang, mga points yan, you know? Inunahan ko na kayo. Okay, magpasalamat ka. Ay, 5! Salamat! Sana gano'n, no? Doon pa lang, tina-challenge ko na kayo, ha? Okay. Ano ba ibig sabihin nun? Una, ano ang ibig sabihin, anong reason kung bakit tayo dapat maging abounding sa pagpapasalamat? 1, thanksgiving is the fruit of true union with Christ. Ibig sabihin, kung totoo ang iyong pinag-ugatan kay Kristo, totoo ang iyong ugnayan kay Jesus, bunga na lang yun. Ang ampalaya, pag nilagyan mo lahat ng kanyang pangangailangan, magbubunga ng ampalaya. Pesticide, herbicide, pataba, tubig,
sunlight, magbubunga siya ng ampalaya. Kung talaga siyang buhay na seed, buhay na buto. Pero kung hindi, if they are dead in Christ, I should not expect this. Kaya ngayon ang challenge ko sa inyo, kung ikaw ba ay nabubuhay ng pagpapasalamat at this outset, o ikaw puro reklamo at every turn of events. Kasi otherwise, may problema doon sa union with Christ. Kaya, nagiging mareklamo. I'm not saying, hindi ko kilala kayo. Wala akong kilala rito na maliban si Pastor George at saka yung kanyang misis. No? Okay. Ano ba ibig sabihin ng fruit of true union with Christ? Pansinin natin, doon sa 2:7, gumamit siya ng 4 na participles. Yung kanina sinabi ko, indicative and imperative. Dapat meron kayo, kung totoong talaga na kay Kristo, dapat itong 3, including this one, yung abounding in thanksgiving, dapat nasa atin ito. Una, ang tunay na may union with Christ, may past action, nakaugat siya kay Kristo. Ang pundasyon niya si Jesus. Not the teaching, but Christ Himself as expressed in the teaching. Okay, pangalawa, built up. Siya ay yan sinasabi ko. Built up. Na itatayo. Natatayo. Built up. And then, tumitibay siya. Pababa, paakyat, horizontal. Tumitibay siya. And because these 3 are present, ang susunod ay maging mapagpasalamat. These 3 things, rooted, built up, established, at dahil doon, tayo ay nagiging masagana pagdating sa pagpapasalamat. Ano ibig sabihin nito? This early, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na mga kapatid ko rito, gratitude is not optional. Sa buhay ng Kristiyano, hindi po pwedeng optional ang pagiging mapagpasalamat. It is the inevitable fruit of being truly united with Christ. Kung paano ang ampalaya, buto ng ampalaya ay magbubunga ng ampalaya, ang binhi ni Kristo magbubunga ng abounding na pagpapasalamat. Ngayon, ano ba yung word dito na abounding? Ano ba yung nananagana rito? The Greek word is perisio, no? It means to exceed what is normal. Normal lang na kapag ikaw binigay sa bagay, magpasalamat ka. Salamat. May binigay sa iyo, salamat. Na-promote ka, salamat. Anything good, pleasant na yung tinatanggap, normal lang yun na magpasalamat. Pero yung abounding dito, ang word na ginamit dito means to exceed what is normal. What is normal. And this is the same word used, hindi ito yung tamang word doon sa Luke 9:17. Ito yung ginamit ni Jesus, doon sa kay Jesus nung pakainin niya 5,000. 5,000 men besides women and children. So, ibig sabihin, mga 10,000 at least yung pinakain ni Jesus doon. At yung perisio doon na word, yung at marami ang natira. Ilan yung natira doon? 12 baskets full of bread. Mula sa 5 loaves and 2 fish. Yun ang natira, 12 baskets full. 12 baskets full. No? Ibig sabihin, yun dapat yung pagpapasalamat natin. Mga kapatid, when we thank God, in spite of suffering, trials, challenges, 12 baskets full yung ating thanksgiving. Ang tanong ko, kapatid, 12 baskets full ba yung pagpapasalamat? Ganun ba karami? A Christian deeply rooted in Christ will be thankful in everything. Bakit? Because his thankfulness is defined by his relationship with Christ, not by the abundance
of his situation. Kaya nga kailangan deeply rooted kay Kristo eh. Kasi siya palagi yung source ng ating pagpapasalamat, hindi yung ibinibigay niya. Hindi yung sitwasyon kung maganda. So yun ang una. It is the fruit of true union with Christ. Pangalawa, thanksgiving is a shield against spiritual deception. Yung pagiging mapagpasalamat, ito yung kalasag laban sa mga pandaraya ng kaaway. Yun ang paraan, yung ginagamit ng Panginoon. Sabi nga sa verse 8, doon sa verse 7, sabi roon, ay na sumasagana sa pasasalamat, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulayan ng sanlibutan, hindi ayon kay Kristo. Hindi accidental na magkasunod yung dalawang statement na yon. Inuutusan sila na mag-ingat laban sa mga maling katuruan, mga filosofiya ng mundong ito. And one way to do that is by abounding in thanksgiving. So, hindi accident yun. Why? Because apostasy and heresy often begin with dissatisfaction. Ang paglayo sa Panginoon, ang paghawak sa mga maling pagtuturo, ay madalas nagsisimula because I am dissatisfied. Okay, ano ibig sabihin nito? Sinasabi ng isang tunay na mananampalataya na punong-puno siya ng pagpapasalamat, Christ is not enough. Christ is enough. Christ is enough. Pero yung tao na puro reklamo, ang sinasabi niya, Christ is not enough. Hindi sapat si Jesus. Let me talk to the young ladies here. Mga ladies dito. Maybe, baka may naliligaw sa inyong unbeliever. O kaya kayo mga men, young men, baka tinatago nyo kay Pastor George. Meron pala kayong tinitingnan sa labas ng church. Pwede ko sa ibang church ng ka-fellowship natin. Ang tanong ko, mga kababaihan dito, mga kabataang babae at lalaki, is Christ enough? Is Christ enough? O hindi? Kaya kailangan ko ng isang companion kahit siya'y unbeliever. Nakuha niyong point? If Christ is not enough, hindi ako magtataka kung maghahanap ka ng unbelieving companion. Dahil wala nanliligaw sa iyo o wala kang makita. I challenge you. Is Christ your husband? Sinasabi ng isang taong dissatisfied, I need more than what I have been given by Christ. Pero ang isang mapagpasalamat na puso, nagsasabi siya, I have Christ. Nasa akin si Kristo. I am complete in Him. I need nothing more. Meron kaming member sa church, hindi ko na sasabihin ko anong pangalan niya, come to our church para makilala niyo siya. She is more than 50 years old at she lives sa bundok. Nandun kanyang bukid, so that means kailangan siya maglakad na medyo malayo-layo, bababa sa bundok, maghahanap ng tricycle, maghihintay ng tricycle, at pupunta sa amin. And then pag pauwi na, kailangan siyang maghanap ng tricycle. Minsan meron, minsan kailangan maghintay ng matagal. But you know what? Never ko siyang narinig mag-complain. Ang hirap-hirap maglakad. Ang init-init ng panahon. Wala akong umbrella. Lagi siya nakangiti. Makikita niyo siya doon sa church namin. Pag nakita mo siya, baka kakompetensya siya Pastor George, siya kangingisi.
Pagka nakikita ko siya, nare-rebuke ako. Ang hirap ng buhay niya. Siya nag-aalaga ng parents siyang matatanda, siya nag-aalaga ng kanyang mga pamangkin kasi nagloko yung kanyang isang kapatid. But I never heard her complain. Tanong ko, challenge ko sa inyo, ganun din ba tayo? Yung pagiging mapagpasalamat. I don't know, wala akong sinasabi, wala akong inaakusahan dito, na ganun kayo. But I told you earlier, this is the most complaining generation. Because I see that in my heart as well. A Christian overflowing with thanksgiving is not easily deceived. Hindi madaling dayain ang isang puso na punong-puno ng pagpapasalamat because of Christ. Why? That person is preoccupied with rejoicing, almost blind to the negative things. Yung kapatid kong sa pananampalataya. Ilan sa atin, o ilan sa mga naging kasama natin dito na wala na, are led astray not because they are unintelligent, but because they are ungrateful. Walang pagpapasalamat. Lagi may kulang. Nakita na meron ba kayong mga umatin dito na, ay, sana medyo taas-taasan yung talon ninyo. Pagka sumakanta kayo, may palakpak ka sana, tapos wala na dahil aalis na, dahil wala yung mga bagay na yun. Not happy, not joyful just by the mere preaching of Christ. Because gratitude, mga kapatid, ang pagiging mapagpasalamat kills envy. It silences grumbling. It guards our hearts against lies. Yun ang hindi yung dami na nalalaman natin. Hindi yung dami na nalalaman natin tungkol sa theology. Sa lalim ng ating pagkakakilala sa ating mga sarili, marami na akong kilala. Patagal na ako. 40 years na ako sa Reform. Mayaman na ako. No. It's your relationship with Christ. Kahit 5 years ka pa lang dito, and yet malalim na ang iyong ugat kay Kristo, makikita sa iyong pagiging mapagpasalamat, kapatid. Especially when your life, ang backdrop ng iyong buhay is one of trials and challenges. So, pangatlo, mabilis tayo ngayon. Thanksgiving is the mark of a spirit-filled life. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang buhay na punong-puno ng Espiritu. Punong-puno ng Espiritu ng Panginoon. Bakit? Because thanksgiving is not just a natural response, it is a supernatural one. Natural lang magpasalamat kapag ay binigyan ng isang bagay. Gusto mo. At dapat naman tayo magpasalamat. Natural din naman ang magpasalamat tayo pag na-promote tayo sa trabaho. Natural lang magpasalamat tayo pag tumaas ang ating sweldo. Natural lang pag tinanggap tayong magandang bagay, ay magpasalamat tayo. Pero yung thanksgiving dito, 12 basket full of thanksgiving ay supernatural. It is a supernatural response. That means, kaya nga sabi doon sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Mapuno kayo ng Espiritu, mapuspos kayo ng Espiritu. And sa verse 20, yung katapos-tapusan, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Puno ng Espiritu, puspos ng Espiritu, ang bunga kahuli-hulihan ay pagpapasalamat sa lahat ng bagay sa Diyos, Ama, sa ngalan ng Panginoon Jesus, Jesucristo na ating Panginoon. In other words, mga kapatid, sukatin natin ang sarili natin, the more Spirit-filled the person is, the more he is thankful. One can only truly abound in thanksgiving through the means God has provided. Ito katulad dito, itong ating pinag-aaralan ngayon. Ating pananalangin, ating devotion. Kaya basic palagi. Kaya pag itong gawin nyo, pagka may namit kayong taong puro reklamo, tanongin nyo kagad, ginagamit mo ba yung means of grace? Nandito naman ako every Sunday nakikita nyo naman ako Lagi ako nandito pagka Sunday. Pero tanongin natin private life. Tayo ba'y nagbabasa? Consistent ba tayo nagbabasa? Consistent ba tayo nananalangin? Consistent ba tayo nag-aaral?
Doon usually ang problema. So number 4, mabilis, no? Thanksgiving, buti di pa nanginginig yung ano. Thanksgiving, bakit natin kailangan maging mag-abound ng thanksgiving? Kasi nga, it is a supernatural response. Ibig sabihin, ang isang taong mapagpasalamat sa kabila nung kanyang dinadanas, meron siyang supernatural witness. May kakaiba siyang patutuo. Yung taong mapagpasalamat sa kabila nung sitwasyon. Again, gusto ko i-correct Gusto kong i-balance. Hindi mo sasabing, ay salamat may cancer ang asawa ko. Hindi naman. Abnormal yun. Hindi yun ang pagiging thanksgiving. Pero paano natin titingnan isang tao mapagpasalamat? God took His child, 7 years old, 8 years old, 9 years old, batang-bata. Kinuha ng Diyos ang kanyang anak. How would you show thanksgiving? Well, hindi mo i-deny yung pain. I grieve. Ako ay nalulungkot, ako ay nagluluksa because God took my child away. But I thank God for the 8 years na binigyan ako ng opportunity alagaan yung batang yun. Yung asawa ko, mama, kung magulo yung pamilya mo, tuwa ka, may sakit siya. Magpapasalamat. Hindi ganon. If you did your part as a man who loved your wife, or as a wife who submitted to your husband, may pain, merong lungkot, may grieving. But you thank God for the opportunity na nagkaroon ako ng isang pamilya, nagkaroon ako ng asawa who loved me. At binigyan ako ng Panginoon ng ganong uri ng pamilya. That's what we do. That's how we give thanks to God. So, kaya sabi ko nga na pang-apat, Thanksgiving is the Christian's witness to the world. Alam nyo, palagay ko, sa iglesyang ito and in any other church, ang taong unang iiwasan nyo, yung taong toxic, di ba? Yung toxic na tao, paglapit mo, puro reklamo. Tapos pag kumain, ang halat naman. Dapat kaunti lang punta ka naman sa isang bagay. Wala ba tubig dito? Paglabas, ang init naman. Kaya ba i-tolerate yun? What if, palagay ko kung bakit dumami kayo ng gusto. I'm not saying human works. Human. Pero palagay ko, marami rito mapagpasalamat. Baka nakakita na, bakit ganitong taong to? Ang daming problema, and yet nagpapasalamat siya. Sino kaya ang Diyos nito? Ganun ba tayo? O am I addressing sana some lang? Pero doon sa mga mapagpasalamat, continue, abound. Abound more in thanksgiving. No believer enjoys spending time with a bitter, complaining person. But people are drawn to any who radiates joy and gratitude, especially in hardship. Sa panahon ng hirapan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Philippians 2:14 and 15, do all things without grumbling or disputing, and in verse 15, among whom you shine as lights in the world. Witness siya. Yung tao mapagpasalamat who claim to be a Christian and who says that he has a living relationship with Christ, siya ay isang buhay na witness, isang beacon na isang madilim na mundo, and they are drawn to the light na binibigay niya because of his being thankful. And sana hindi ko ino-overdo yung aking emphasis. I hope hindi ko ino-overdo. Alam niyo bakit? Gratitude is a gospel witness. Yung pagpapasalamat ka, through a person
Not only to you, pero ikaw, tuturo mo siya, I am this because of Christ. Hindi magtatapos sa iyo. Gagawa ko to dahil kay Kristo. Natitiis ko dahil kay Kristo sa kanyang kabutihan at nagpapasalamat ako dahil ako ginagamit ni Jesus. In a world poisoned by entitlement and complaint, hindi ko I cannot believe the sense of entitlement many youths na pinapakita. Karapatan kong mag-aral, karapatan kong pag-aralan mo ako, karapatan ko na ganito, karapatan. Puro karapatan. Sana mga kapatid, hindi tayo ganun. In a world poisoned by entitlement and complaint, gratitude stands out. Why? Because it points to a greater source of joy. Nagpatumuturo ito sa isang mas madakilang pinagmumulan ng kagalakan. Imagine someone in your neighborhood or workplace who knows you're going through trials, pero naririnig kang napakabuti ng Diyos. He has given me more than I deserve. Isipin niyo yun. Alam niya may problema ka, alam niya you are struggling with stage 3 cancer, alam niya na yung pamilya mo magulo, pero you're trying to be as sane as possible, and yet nagpapasalamat ka. What do you think? Sabihin taong to, either baliw ito, or meron tong bagay na wala ko. Meron tong taong to na wala ako. I want to know that. Okay. So number 5, thanksgiving, ito panghuli, flows from a right view of grace. Bakit tayo dapat mag-abound sa pagpapasalamat? Well, basic as it is, because of grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi sa Romans 5:8, but God, hindi sinabing and God, but God, because there is a contrast. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng mga panahong yung lumalaban tayo sa Diyos, hindi galit ang Diyos sa atin. Galit siya. Galit siya. Pero yung galit niya, yung wrath niya against what we do, sineshepherd ng pag-ibig niya. Nag-overflow yung kanyang pag-ibig, yung electing love. Galit na galit siya sa iyo habang ginagawa mo yung kasalanan yun. At kung tatanggalin niya yung electing love niya, kailangang ibuhos yung galit niya. Kaya nga sabi, God shows His love for us. Pinakita niya yung shepherding love niya habang nadudoon yung galit niya. Parang Damocles sword. Habang tayo makasalanan, kailangang mamatay para yung Damocles sword na yun matanggal. Hindi natin mga kapatid, He loved us when we were unlovable. When we were living in sin. Hindi ko sinasabing iniibig yung kasalanan natin. Pinaliwanag ko na kanina. And we look at God as the enemy of our happiness. Ilan dito mga kabataan, sa mga hindi lang kabataan, mga ayaw mag-commit kay Kristo, ang tingin kay Kristo, killjoy. Bakit ayaw magpa-member na just killjoy? Marami akong dapat iwasan pagka naging member na ako ng church na yan. He loved by dying in our behalf. So how can we not abound in thanksgiving? Grace is not something you thank God for once. It's something that keeps your soul singing every day. Well, this is, sinabi ko to, pero just like you, meron din akong kakulangan dito. This just goes to show, maski ako ay kailangang paalalahanan dito. So I'm not preaching to you na parang ako, magaling ako, lagi ako nagpapasal. No. Lahat tayo. And may the Lord maawa sa atin if we still have that grumbling spirit sa anumang kakulangan na nakikita natin sa mundong ito. So application mga kapatid, an invitation to overflowing gratitude.
Nakita natin tatlong katotohanan. Tayo ugat kay Kristo, tayo tinatayo sa Kanya, at tayo ay nagiging matibay sa pananampalataya. Kaya ang response ni Apostol Pablo, abound in thanksgiving. Huwag tayo maging katulad noong generation na ito, sobrang komportable, sobrang convenient, katulad ng sealed water bottle, punong-puno ng theology, pero hindi nag-overflow yung pagpapasalamat. So I urge you mga kapatid, reflect on the cross. Let the ugliness of Calvary, yung kapangitan, yung kasuklam-suklam na amoy, yung malansa na lugar na yun sa Calvary, kung saan namatay si Jesus as an ordinary criminal sinner, remind us of the glory and beauty of Christ. Paradoxical Christianity. The beauty comes from what is ugly, the cross. Meditate on grace. Sana ma-fuel pa yung ating pagpapasalamat sa mga panahong madilim ang gabi. At magpasalamat tayo ng lubos. Nang sa ganon, makapagbigay tayo ng mabangong samyo sa ating paligid and attract others to Christ. So sana mga kapatid, and I'm confident, I will be talking to the air. Let us not settle for dry religion. Marami lang alam, pero hindi nag-abound sa pagpapasalamat. Let us live lives that shout gratitude to the one who bled and rose for us. So ang invitation ko, ikaw ba ay hindi mapagpasalamat? Either of two things. Hindi ka nakaugat, hindi ka nagpapakatatag, at hindi ka naka-establish kay Jesus, pinababayaan mo ng means of grace. Or, hindi ka talaga, wala kang buhay na relasyon kay Jesus. Kung ikaw ay puno ng reklamo, at every turn of inconvenience and discomfort, tingnan mo ang puso mo, suriin mo ang puso mo. Am I in Christ or do I neglect Christ? Sana'y kausapin tayo ng Panginoon, manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala sa lahat sa amin dito, even to the preacher. All of us need this reminder. At maraming salamat na abounding ang mercy mo, ang grace mo, that's why we are not consumed. Purihin ka sa mga sandaling ito, at dalhin mo sa paanan ni Kristo ng krus ang mga wala pa sa Kanya. Pagtibayan mo ang mga nanghihina at matagpo nila ang mga sarili nila, they are shouting joy of thanksgiving for who you are and what you have done for our souls. In Christ's name, Amen.